isang piraso ng paraiso na malaking biyaya para sa probinsya ng Aklan. Puting-puting buhangin. Tubig na kristalinaw. At ang paglubog ng araw dito, parang ipininta. Isa ito sa pinakamagandang isla sa buong mundo, ang Boracay. Pero sa likod ng postcard perfect na isla, may nagaganap ngayong tunggalian. Dito sa Katiklan Jetty Port, nakadaong ang mga ferry at bangka na maghahatid ng mga pasahero mula Katiklan papunta sa isla ng Boracay. Mabuhay, good morning po. Ang biyahe, 10 hanggang 15 minutos. Ang pamasahe, 60 pesos. Agaw pansin ngayon dito ang dilaw na t-shirt ng mga bangkero na may naka-imprentang No to Boracay Bridge. Mainit kasing issue ngayon na bilang na ang araw ng mga ferry. Dahil matutuloy na ang pagtatayo ng tulay na magdudugtong sa Katiklan at isla ng Boracay, ang Boracay Bridge. Para sa akin, bilang pumapasyal dito, pabor ako kasi para madali yung pagpunta sa island. Pagsakay ng ferry, makikita ang ganitong mga tarpaulin na nakapaskil sa bangka. I don't think it's a good idea. It's going to just cause more traffic. That's part of the adventure here to come to Boracay, is taking a boat. I'm totally against it, especially for the boat handlers and people like that. Inanunsyo kasi sa linggong ito na ang San Miguel Holdings Corporation o SMHC ang gagawa ng tulay na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion pesos. Ayon sa plano, ang itatayong tulay may kabuuang haba na humigit kumulang 2.54 kilometers. Nasa 1.14 kilometers dito ang sakop ng main bridge. Magkakaroon ito ng road lanes, walkway para sa mga pedestrian, bicycle lane, utility line, pati na cargo at waste transport system. Ang tulay, isang PPP o Public-Private Partnership Project. Ibig sabihin, magkatuwang dito ang SMHC na pribadong kumpanya at ang DPWH o ang Department of Public Works and Highways. Ang pinakatumututol sa proyekto, mga katulad ni Leo, na pangatlong henerasyon na ritong bangkero. Hindi naman kaya pag-aralin kami ng magulang namin noon, hanggang natuto na lang magbangka. Half day lang ang duty ni Leo. Sa kanyang 4 na biyahe, ang sasahurin niya 500 pesos na makukuha pagkatapos pa ng 5 araw. Po, malaking tulong yung pagbabangka yung sa buhay namin kasi naparal ko yung anak ko eh. Sa trabaho niya rin daw na ito, nakukuha ang pangsuporta niya sa kanyang 98 anyos na ngayong lola. Ang bili ng gatas, ng gamot, dito na siguro ako tatanda eh. Huwag lang matulad yung anak ko, kaya pinapaaral ko yung anak ko. Kaya naaalarma ngayon si Leo. Anya, ang tulay dapat nag-uugnay, hindi puputol sa kanyang kabuhayan. Kaagaw mo na yung tulay kung sakali. Mabigat sa loob, ma'am, kasi di ka nga halos makatulog kung yan lang lagi yung nasa isip mo. Parang bumuhos ba yung langit sa lupa na apektado yung hanap buhay namin. Bukod sa mga bangkero, damay na rin syempre ang mga operator ng mga ferry. Pare-pareho silang masasagasaan ng tulay. Isa sa mga mariinding tumututol ang CBTMPC o ang Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative na binubuo ng mga bangkero at ferry operators katulad ni Godofredo. Si Godofredo may 3 bangka na ino-operate sa Pantalan. Ang naipundar ko, halimbawa, nakapagpatayo ako ng maliit na boarding house. Ang stand namin talagang ayaw namin. Sometime in January, nagsabi sa akin yung taga San Miguel na mayroon namang hinahanda silang i-offer sa amin. Ang sabi ko nga, yun naman kasi titingnan natin kung viable naman para sa amin na tuloy-tuloy rin ang aming kabuhayan. Talagang malaki ang kinatatakot namin kasi hindi naman negosyo itong mga bangka, hanap buhay ito eh.
Isa pa sa kanilang inalmahan ang kumakalat na balita na di umano kapag nabuo na ang tulay, sisingilin na ng toll fee ang lahat ng dadaan doon. Pinakompute ko nga kung may 8.7 billion kayo na payable in 30 years, sila na nagsabi sa akin na 30 years nilang babayaran O, wag na nating bilangin yung interest. Divide mo in months out of 30 years. Kailangan magkaroon sila ng income ng 24 million a month. So, dapat kumita kanyang more than 800,000 a day. Saan yung kukunin yan? Ang sagot sa akin toll fee. Kita mo kagad ilang turista ba ang pumupunta sa Boracay araw-araw? If you have to target the 800,000 a day, magkano sisingil mo doon? Sabi ko nga kung halimbawa kung taga-Katiklan ako, may bit-bit akong bisikleta gusto ko magbisikleta sa tulay, kahit bisikleta mo, magbabayad din Anti-poor, most likely. Ang ipapatayong Boracay Bridge, dagdag daw ngayon sa pinoproblema ng kooperatiba. Lalo't hindi pa raw sila tuluyang nakakaahon mula nang ipag-utos ng Marina o ng Maritime Industry Authority na i-modernize na ang mga bangka patungong Boracay. Kung hindi lang sana nila kami nagkaroon ng compulsory na mag-modernize at saka yung dati pa na wooden hull, siguro hindi gaanong kabigatan sa loob namin. Isa sa mga apektado ng utos na yon, si Arlie, na nagmula rin sa pamilya ng mga bangkero. Ang bangka noon ni Arlie, minana pa raw niya sa yumao niyang ama na si Charlito. Sabi niya sa akin, huwag mong pabayaan yung bangka dahil diyan mo buhayin yung pamilya mo at saka si nanay mo. Ang bangka ng kanyang tatay ang naging kaagapay daw ni Arlie sa paghahanap buhay. Dito siya kumuha ng pantustos sa pagpapagamot sa sakit ng kanyang ina. Pero nang ipinag-utos na ng Marina noon ngang 2021 na i-phase out ang mga lumang bangka at palitan ang mga ito ng modernized boat, wala raw nagawa si Arlie kundi ibenta ang natitirang alaala ng kanyang ama. Ang mga lumang bangka kasi, mas mataas daw ang risk sa aksidente dahil luma na at gawa sa kahoy. Kaya isinulong ang paggamit ng mga modernong bangka sa isla na gawa sa fiberglass, aluminum o bakal na mas matibay. Bukod pa sa kumpletong life-saving equipment alinsunod sa updated maritime safety requirements. Bininta po namin yung bangka sa halagang 200,000 lang. Naiyak lang kami. Nakita namin yung bangka namin na pumapalayo. Para makabili ng bagong bangka, si Arlie naghigpit ng sinturon para makapag-ipon. Nangutang din siya ng 6 million pesos. Ang problema, isang buwan na siyang pinatigil sa paglalayag. Ang kanya raw kasing modernized boat, mali ang sukat. Kaya kailangan pa niyang lakarin ulit ang mga papeles. Pahigpitan muna ng bulsa. Walang trabaho, laga ng anak kong bunso, nangangahoy na lang. Para masuportahan ang mga bangkero at operator na walang kakayahang makabili ng sariling bangka, ang CBTMPC nangutang sa mga bangko. I was able to secure a loan from Land Bank which is 135 million. Yun ang ginamit namin para ipahiram ko rin doon sa mga boat owners. At yan, nagkaroon sila ng mga bangka na fiberglass. Hindi pa nga kami nakabayad ng utang namin kasi nirestructure yung utang namin nung COVID time. Wala kami kita. So another 7 years. 2031 pa mababayaran namin lahat yan. At ngayong may ipapatayong tulay sa isla, nangangamba ulit ang maraming mga bangkero na baka mas lalo silang malubog sa utang. So ang magiging move siguro namin, we will try all the legal means, maybe through the court or even it goes to the Supreme Court if it is necessary, para naman na mapahinto namin. Sa pagpapatayo ng Boracay Bridge, hindi lang daw kabuhayan ang masasagasaan, pati na mga kabahayan. Isa sa mga lugar na posibleng matamaan ng gagawing tulay ang Sitio Tabon Baybay, kung saan napapabalitang tatayuan ng base ng tulay. Dito, isinilang at nagkamuang si Mary Jane. Nung natuklasan ang Boracay noong 1984, yun doon nagkaroon ng mga bangka, nagkaroon ng hanap buhay, medyo umangat-angat kunti yung mga residente dito. Nung nalaman ni na Mary Jane na malaking bahagi ng kanilang
sityo ang maaapektuhan ng paggawa ng tulay, nangamba siya na baka paalisin sila, lalo't wala siyang hawak na titulo sa kanilang tinitirhan. Nung time nung inapplyan kasi namin to, hindi agad kami pinagbigyan ng DNR. Ang sagot daw ng DNR sa kanila is mag-aantay daw ng 25 years kung wala daw project yung government, pwede daw namin applyan. Pinayagan naman sila ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources noon daw 1997 para mag-apply na makakuha ng titulo ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Pero hindi raw yun natuloy matapos itong bilhin ng mga pribadong individual. Lahat dito ng mga residente is against sa yung project na yan. Maaring ma-demolish daw yung lahat ng mga residente dito. October 8, 2025, ang sangguniang panlalawigan ng Aklan, ipinasa ang Resolution Number 193-2025 na nagsasabing sila ay may strong objection o matinding pagtutol sa proyekto ng tulay. Nasundan ito ng isa pang resolusyon na tumututol din dito. Nito lang March 12, 2026. At nito lang Miyerkules, dalawa pang mahahalagang resolusyon ang kanilang inilabas kontra rito. Una, kinondena nila ang DPWH dahil iginawad ang proyekto sa SMHC kahit may malinaw na pagtutol mula sa LGU ng Malay na nakasasakop sa Boracay, pati na ang provincial government ng Aklan at ng iba't ibang mga sektor. Pangalawa, humiling sila sa Public-Private Partnership Center na ibigay ang lahat ng mga dokumento tungkol sa proyekto, katulad ng proposal, bidding process at negotiations. Mahigpit ang pagtutol ng probinsya ng Aklan sa proyekto na pagtatayo ng bridge connecting Barangay Katiklan or mainland Panay to the island of Boracay. Dahil malaki ang magiging epekto nito, di lamang sa kalikasan, kundi sa ekonomiya mismo, to the local revenues we are deriving from the operation of the jetty ports. With the bridge, ang nangyayari, kukunan mo ng income ang local governments. Bibigay mo doon sa private company operator ng bridge. So there should be a weighing or a balancing of interest. Sino ba ang mas mabigat na dapat bigyan ng malaking konsiderasyon? Yung the general welfare of the local community or the interests of a private operator? Sa kabila ng mga tumututol, may mga nagpahayag din ng pagsuporta sa itatayong tulay. Ayaw nila ng tulay sa Boracay, pero kapag tinatanong sila kung bakit mahal ang mga bilihin, sinasagot nila malaki ang ginagastos nila bago makatawid ang mga produkto kasi dagat pa daw ang tinatawid. With bridge equals more tourists, which will compensate the jobs that will be affected. Boracay belongs to all Filipinos, not to Iquinons only. Malaking tulong din daw ang itatayong Boracay Bridge sakaling masama ang panahon at hindi makakalayag ang mga ferry o bangka. Kailangan din ng tulay. Kung may kailangan ng emergency ang isang tao, mas mabilis lang maililipat sa isang hospital na kumpleto sa kagamitan. Sa kabila nito, may nagpahayag din ng pagkabahala. Lalo't posible raw itong magdulot ng pagkasira ng likas yaman ng isla ng Boracay. Serious cons: massive environmental risk, uncontrolled urbanization and overdevelopment. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan sisimulan ang pagtatayo ng tulay. Ayon sa Project Information Memorandum ng Boracay Bridge Project, magsisimula lang ang construction kapag kompleto na ang right-of-way at aprobado na ang detalyadong disenyo ng tulay. Tinatayang aabot sa 3 taon ang paggawa nito. Pero para sa mga taga Boracay, mabilis lang ang panahong ito para mawalan sila ng trabaho. Siguro hindi naman totally wipe out, but malaki talagang epekto sa amin. Nitong Huwebes, may nagpadala ng mensahe sa aming team na sinasabing noon pang 2018 na una naman na raw aprubahan ng LGU ng Malay ang kagustuhan ng San Miguel Holdings Corporation na magtayo ng tulay. Nakasaad sa kasulatan noong November 27, 2018 na naka-address sa dating DPWH Secretary at ngayoy Senador Mark Villar at kay Ramon Ang ng SMC na hindi sila tutol at sinusuportahan nila ang proyekto. Ang sulat
ay mula sa nooy acting mayor ng Municipality of Malay na si Abram Swalog. Walang authority yung mayor to bind the local government without the prior approval of the Sangguniang Bayan. Walang approval ito ng Sangguniang Bayan. And that was in fact clarified that they have never issued any endorsement for the project. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang dating acting mayor Swalog pero wala siyang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Sinubukan din naming kunan ng pahayag ang pinagbigyan ng proyekto ang San Miguel Holdings Corporation na siyang magtatayo ng tulay. Sa isang press conference, nagsalita naman si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa proyekto. I was informed that consultations were done both by San Miguel and DPWH in the past. Now, so this is a critical infrastructure project that we need to be built, but we are assuring the residents there and the stakeholders that whatever grievances they have and whatever their concerns, ang sinabi ko sa San Miguel, all of those concerns need to be addressed. And I was assured by San Miguel Corporation, by Mr. Ramon Ang himself, that those concerns will be addressed properly. Masasabing konsultasyon ang nangyari, they presented their proposed project. Iba yung presentation sa konsultasyon. In fact, during the presentation, we have already expressed a lot of reservations na hindi naman nila sinasagot. Noong 2019, merong na-issue na environmental compliance certificate for the construction of the Boracay Bridge from Katiklan to the Boracay Island. Pero nag-lapse na ito kasi yung environmental compliance certificate natin ay may visa yan ng 5 taon. Wala pa kaming na-review, so wala pang na-approve na ECC. Mag-submit silang ng malinaw na plano kung sa tingin nila may maapektuhan ng mga coral seagrass para maiwasan ito or ma-mitigate yung impact ng proyektong ito sa ating environment. Hindi na magtutuloy-tuloy rehabilitation, bababa na rin yung marine biodiversity sa lugar. It will be a long-term problem. And in order to rehabilitate that, as I've said, it will take a lot of years. Maawa naman kayo sa mga butman o sa lahat ng mga maepektuhan, sa mga porter, driver, mga umasa sa bangka. Huwag nyo na ituloy yan. Kasi kami, ayaw talaga namin ng tulay. No to Boracay Bridge. Palubog na naman ang araw sa paraiso ng Boracay. Nangangako ng panibagong bukas. Pero para sa ilan na nangangamba ngayon sa kanilang mga hanap buhay, ang pagtatapos ng isa na namang araw, tila inilalapit lang sila sa posibleng paglubog ng kanilang kabuhayan.